Hello, hello! Good morning mga kasari, sis and bro. Good morning, today is January 27 and it's already 10 o'clock in the morning. So good morning, good morning, good morning. Sana po ay okay ang inyong morning. Welcome back to my channel, Kasari Sis Lorna TV. Hello, hello subscribers. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe. And for today's video po ay bakit nga po ba pag sa sari-sari store na ang karamihan na pinipiling negosyo ng mga tao sa ngayon. Kasi po dati-dati bibihira po ang mga sari-sari store. Pero ngayon halos dikit-dikit na po at tapat-tapat na po. Dito po sa aming lugar ay ganun na po ang sistema. Sa kahabaan po ng aming street ay tapat-tapat at tabi-tabi na po ang mga sari-sari store. Sa akin pong palagay at base lamang po sa sarili ko po itong opinion ay dahil sa ang pagsasari-sari store ay mas maraming advantage kaysa sa disadvantage, lalo na sa tulad kong nanay na kailangang mag-asikaso ng mga anak at mag-asikaso ng sariling pamamahay. So mas pinili ko na po ang magsari-sari store kaysa po ang mamasukan or mag-apply sa mga kumpanya. Unang-una na nga dyan ay dahil maganda naman ang lokasyon ng aming bahay, dahil ito ay nasa main road at nasa delantera. Kaya nga pagsasari-sari store na rin ang mas pinili kong maging aming negosyo, dahil bukod sa ito ang kinalakahan kong hanap buhay namin nung maliliit pa kami ay hindi naman kami nangangailangan ng malaking pera or puhunan para makapagpatayo ng malaking tindahan, kasi pwede naman kami mag-umpisa sa maliit lang na puhunan. Bukod sa may pwesto na kami at hindi na kami mangangailangang mangupahan pa or magrenta ng pwesto, ay gaya nga po ng nasabi ko na sa mga nakaraan kong vlogs ay niloan lang po namin sa SSS na halagang 10,000 ng aming starting capital dito sa aming pagsasari-sari store. At dahil nga may experience naman ako sa pagsasari-sari store ay unti-unti kong napalago at hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo at patuloy na lumalago ang aming tindahan. Although dumaan din kami sa mga ups and down, nagkaroon din ng mga problema pero patuloy pa rin kami sa pagnenegosyo at umabot na nga po kami ng 26 years na now. Kainaman din ng pagsasari-sari store ay ikaw ang amo. Nasa sayo ang lahat ng desisyon patungkol sa iyong sari-sari store. Like kung gusto mong magbukas ng maaga or gusto mong tanghali na or kaya magsara ka ng gabi na, nasa sayo ang desisyon. Pero nung nag-uumpisa pa lamang kami sa pagnenegosyo ng sari-sari store ay 24/7 po kaming open. Kaya po siguro dumami ang aming customer dahil 24/7 nga po kaming open at lahat po ng mga kailangan ng aming customer ay matatagpuan po sa loob ng aming sari-sari store. Isa pa nga palang bentahe sa pagkakaroon ng sariling sari-sari store ay hindi ka mangangarag sa umaga. Kung halimbawa pang umaga kailangan pumasok sa iyong pinapasukan or maghahanda ka ng pamasahe dahil kailangan mong kang mamasahe. Kapag may sarili kang sari-sari store, maligo lang sa umaga. Like yan din lagi ang aking ginagawa. Pagkatapos maligo, and then magbubukas na ng tindahan, mag-aalmusal. Wala kang maririnig na sesermonan ka or magagalit sa yung superior dahil late ka nang darating or nagawa kang mali sa iyong trabaho. Dahil dito sa sari-sari store, ikaw ang amo, kaya ang rules mo ang masusunod. Ikaw ang amo, ikaw rin ang tindera kung nagsusalo ka lang sa pagmamanage ng iyong tindahan. At ang masasabi ko naman pong disadvantage ng pagkakaroon ng sari-sari store ay nangangailangan po ito ng iba yung sipag. Kailangan po ng masipag kasi
kung tatamad-tamad po, hindi po uunlad ang inyong pagsasari-sari store. Tulad nito, may dumating tayong deliver ngayon. So, nagkalat na sa sahig ang ating mga delivery. Kailangan natin niyang iligpit agad para pag naghanap si customer, naayos na natin at napresyohan, and then makakapagbigay na tayo, may bibenta na natin agad. Sabagay, kahit naman nakaganyan, pwede naman nating ibigay na. Lalo na kung nagmamadali si customer. Lahat pa naman halos ng mga customer ngayon laging nagmamadali. Kung nakaayos ang ating paninda, mas madali na nating maibibigay. Lalong-lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang sa ganitong negosyo, ay kailangan talaga ng sipag mo. Bawal kang maging tamad. Lalo na sa pagbubukas ng inyong tindahan, kailangan consistent sa pagbubukas at pagsasara. Kung anong oras kayo magbubukas, dapat maagang-maaga pa dahil yung mga nagsisipasok sa school, kailangan ng mga baon, and then magsasara ka naman ng late na dahil naman sa mga nagpe-prepare din ng pagpasok sa umaga, marami ka rin magiging customer sa gabi. So para dumami ang customer mo, kailangan consistent ka sa pagbubukas at pagsasara ng iyong sari-sari store. Yan na po ang ilang mga possible reasons na may share ko sa inyo kung bakit dumadami na po ang mga nag-iisip na maging business nila ang pagsasari-sari store. Yan po ang maraming benepisyong hatid ng pagsasari-sari store. Hanggang dito na lamang po. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye-bye po. God bless us all.